Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers sa loob ng 5th set ay napatumba nga sila ng PLDT. Hindi inaasahan to ng mga fans ng CCS. Creamline Cool Smashers hindi nga nakaporma raw kay Sabi Davison. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang pagkatalo ng Creamline Cool Smashers. Bakit sobrang big deal naman to para sa mga bashers? At bakit natalo ang Creamline Cool Smashers? Yan ngayon ang ating sisiyasatin at iisa-isahin kung bakit natalo nga sila ng PLDT sa 5th set. Masanay kasi tayo na kapag sa 5th set ang Creamline Cool Smashers madalas ang nagtatagumpay, pero sa sitwasyong kahapon mukha talagang natapatan sila ng PLDT sa galing. At mukhang ang challenger pa nga dito ay ang Creamline, kahit sila nga ang defending champion. Mukhang iba ang level ng galing ng PLDT kahapon. Well, iisa-isahin na muna nga natin ang mga players ng Creamline Cool Smashers at dito makikita ninyo kung sino ba talaga ang nagkulang sa Creamline at bakit sila inalat sa laban kontra sa PLDT. Ginalingan naman ng Creamline at lumaban at good fight naman, pero may mga dahilan at rason kung bakit natalo ang Creamline Cool Smashers ng PLDT. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo ang tunay na rason at dahilan kung bakit sila napatiklop ng PLDT. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Mainit na pinag-uusapan ang pagkatalo nga sa 5th set ng Creamline Cool Smashers. Panalo ang PLDT kahapon at narito nga ang mga nagkulang pagdating sa Creamline Cool Smashers. Sino-sino ba ito? Dahil mukhang hindi nga nila napigilan ang PLDT. Inilaban naman to ng Creamline pero kinulang talaga. Speaking sa kinulang, ang ating Phenom superstar Alyssa Valdez ay nagkaroon lamang ng 6 points. Alam nyo, magaling sana itong si Alyssa Valdez at mainit nga ang kanyang laro rin sa loob ng court. Kitang-kita natin na ang kanyang mga hampas ay talagang matutulis rin at ang kanyang mga drop ball ay napakaganda. Pero sa sitwasyong ito ay mukha talagang hindi rin nakaporma ang ating Alyssa Valdez dahil inilabas nga siya ni Coach Sherwin Meneses. Sayang talaga ang decision making ni Coach Sherwin dahil hindi binabad si Alyssa Valdez. Madalas ngang ilabas si Valdez at madalas siyang ibangko. Sobrang ganda na sana ng nilalaro ni Valdez, pero ito nga ang nangyari. Nang nilabas si Valdez at ipinasok ang ibang players ay hindi nga masyado nag-work. Marami ngang mga nasasayangan na mga fans ni Alyssa dahil nakita talaga ito ng mga fans ni Valdez na maganda ang kanyang nilalaro sa loob ng court, pero gayunpaman desisyon yon ni Sherwin Meneses at siya naman ang nakakaalam at magaling naman siyang coach. Pero sayang lang talaga si Alyssa Valdez, hindi nga kasi ibinabad. Kung binabad ay may chance pa talagang manalo dahil clutch queen nga ito. At ang tinuturo pa ng ibang netizen ang ating Gemma Galanza. Marami ngang nakakapansin sa ating Queen J. Kahit ng last na game ay kahit naging player of the game ito, maraming nagsasabi na nag-iba raw ang nilalaro sa loob ng court ng ating Gemma Galanza. Bagamat nagkaroon naman siya ng double digits against sa PLDT dahil babad nga si Gemma sa loob ng 5th set, ay hindi inaasahan ng mga fans rin ni Gemma na naka 11 points lang ito. At napapansin ng karamihan na nag-o-off na talaga si Gemma at madalas mablock at nagkakaroon na nga ng maraming error. Yan nga ang nakikita ng ibang mga netizen. Based naman yan sa mga netizen, pero sa totoo lang kahit idol natin itong si Gemma Galanza, parang nag-iba nga ang laro niya. Napapansin ko rin, pero syempre hindi naman talaga sa lahat ng oras ay Pasko nga mga ka-sports para sa Creamline. Siguro babawi na lang ang Creamline sa mga susunod na games. Talagang siguro malay natin may iniinda si Gemma Galanza, pero lumaban naman, naka double digits naman, kaya tumigil kayo dyan mga basher ha.
pero nagkulang raw talaga si Gemma ayon nga sa netizen. At isa pa sa mga napapansin ng mga netizen kung bakit natalo ang Creamline Cool Smashers dahil binigyan nga nila ng kumpiyansa ang PLDT matapos ngang matambakan sila sa set 1 pa lamang. Doon nagkaroon ng energy ang PLDT at medyo bumaba nga ang level ng nilaro ng Creamline. Bagamat inilaban naman nila sa first set at humabol sila, pero kitang kita naman natin kanina or kahapon yung naging gap nga ng kanilang score. Sobrang natambakan talaga sila ng PLDT at dahil doon ay nagkaroon nga ng pag-asa ang PLDT na kaya nilang talunin ang defending champion. Nakatatak sa isip yon ng buong team kung kaya talagang ang PLDT ay nilevel up nila ang kanilang laro at tinapatan nga ang Creamline. Isa pa yan sa naging sitwasyon kung bakit sila natalo. At ang tunay na nagpatalo sa Creamline Cool Smashers ang kanilang mga error. Sobrang dami talagang na-commit ng error ng Creamline at namigay talaga sila ng puntos sa PLDT. Kahit ang ating Tots Carlos ay madalas ka magka-error at kita naman natin na talagang bantay sarado rin siya ni Madjoy Baron at ni Del Palomata. At kahit si Sabi ay nagkakaroon nga rin pagkakataon mag-vlog si Alay sa Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos. So ibig sabihin talagang hindi lang sa error pala, dahil kahit pala sa blocking ay lumaban nga ang PLDT. At sa floor defense, kahit sabihin natin na nagkaroon ng injury ang ating Kat Arado, pero kita naman natin na si Viray ay nag-level up nga ang galing. So ibig sabihin talagang inilaban ng PLDT at deserve naman ng PLDT manalo. Congratulations sa PLDT. Syempre, ang Creamline Cool Smashers ay nananatili pa rin na nasa number 1 spot. Isang talo lang naman sila at ang next nilang makakalaban or ang last ay ang Galleries Tower High Risers. Sure naman tayo na mananalo na dito ang Creamline, kung kaya mananatili talaga na nasa number 1 ang Creamline Cool Smashers bago magtapos ang prelims. At syempre, babawi ang Creamline sa mga susunod panlaban. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.